Ang pagyakap sa pagpapakasakit ng Panginoon ay hindi para may maipagyabang tayo sa iba. Nakagaya ng binabanggit sa unang pagbasa, sinusubok ng mga taong masasama, yung taong mabuti, kung siya ba ay magiging matyaga at siya ba ay magtitiis. Dahil ang pagtitiis ay isang mahalagang katangian ng isang dakilang tao. Hindi ito para ipagmalaki kung hanggang saan yung kaya nating tiisin, kundi sa pamamagitan ng pagyakap natin sa pagpapakasakit ng Panginoon, ay matutunan natin kung paano siya magmahal at maranasan natin ang kanyang pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kaniyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata, pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung inabutan nyo pa, pero baka pamilyar din naman kayo sa isang matandang pamahiin na kapag may binibinyagang sanggol, pagkatapos ng binyag, nag-uunahan ang mga magulang na itakbo palabas ng simbahan ang mga bata. Taas ang kamay ng pamilyar sa pamahiin na yon. Napaghahalataan tuloy. Pero, wala na ho kasing gumagawa niyan ngayon. Dahil una, matagal ang picture taking. At pangalawa, mahirap namang makompromiso ang kaligtasan ng bata. Baka madisgrasya pat mapatid, kaysa swertehin, mamatay pa. Ano daw ba ang dahilan sa likod ng pamahiing iyon? Para yung bata daw ay wag malamangan ng iba. Sapagkat ganyan sa mundo, sabi nga ni Charles Darwin, ang batas ng mundo ay survival of the fittest. Hindi po pwedeng mahuli ka, hindi pwedeng malamangan ka. Ang gusto ng tao palaging nauuna, ang gusto ng tao palagi siyang nasa tuktok, hindi lalalamangan ng iba. Hindi ligtas sa ganitong pananaw ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus. 2 beses nang ipinapaliwanag ni Jesus sa kanila ang sasapitin niya sa Jerusalem na siya'y magpapakasakit, siya'y mamamatay. At sa kabila ng mabigat na katotohanan ito na hindi rin nila lubos na maintindihan, ang pinagkakaabalahan naman ng mga alagad na pinag-uusapan ay ano? Sino ang pinakadakila sa kanila? 2 daw po ang dahilan kung bakit nila pinag-uusapan ang bagay na ito. Una, hindi talaga nila maintindihan o hindi sila makapaniwala na mangyayari yun. Iniisip nila baka prank lang, baka nagbibiro lang sa Panginoon o baka naman kagaya ng ibang mga politicians nagpapa-underdog lang para makuha ang simpatsya ng mga tao. Kaya, nag-uusap sila, sinong pinakadakila dahil
pagdating nila sa Jerusalem, ang ine-expect nila si Jesus ay maghahari sa kanyang trono at syempre kukuha siya ng kanyang konseho o gabinete. At sino ba sa atin ang dapat makakuha ng magandang pwesto? Hindi po pwedeng mahuli ako dyan. Di ba? Parang mga politicians ngayon, nag-iisip na saan ba ako pupwesto, saan ba ako lalagay. Di ba? Malamang, yun ang pinag-uusapan nila. Baka hindi naman totoo na mamamatay talaga siya, baka ang totoo ay magtatagumpay siya talaga at dapat meron sa atin makapwesto ng maganda. Pero pangalawa, posible din naman na naniniwala silang mamamatay talaga si Jesus. At syempre, kapag namatay ang leader, dapat may papalit. Kaya nagpapaligsahan sila kung sino kaya sa kanila ang pwedeng pumalit sa pwesto ni Jesus. And they are missing the point. Because the point of following our Lord, the point of embracing the suffering of Jesus is not to be glorified. It's not for self-glorification. Ang pagyakap sa pagpapakasakit ng Panginoon ay hindi para may maipagyabang tayo sa iba. Nakagaya ng binabanggit sa unang pagbasa, sinusubok ng mga taong masasama, yung taong mabuti, kung siya ba ay magiging matyaga at siya ba ay magtitiis. Dahil ang pagtitiis ay isang mahalagang katangian ng isang dakilang tao. Hindi ito para ipagmalaki kung hanggang saan yung kaya nating tiisin. Kundi, sa pamamagitan ng pagyakap natin sa pagpapakasakit ng Panginoon, ay matutunan natin kung paano siya magmahal at maranasan natin ang kanyang pagmamahal. At yan po yung sinabi ko sa pagninilay last week. We embrace the suffering and the passion of our Lord. We embrace the cross so that we may experience the love of Jesus and that we may learn how Jesus loves. Are you listening to me? Yun po ang dahilan. Matuto tayong magmahal. At hindi para magkaroon tayo ng dahilan para mayroon tayong maipagyabang o ang iniisip natin, ano ang kapalit ng paghihirap na dadanasin ko para sa Panginoon. Because some of us are like that. We embrace suffering not because we want to experience the love of Jesus nor we want to learn how Jesus loves, but because we want something in return. Meron tayong hidden agenda, kaya tayo nagpapakasakit kung minsan. Halimbawa, bakit ba kayo nagsisimba? Bakit kayo nagtitiis sa init? Bakit naglalaan kayo ng oras para sa pagdarasal? Bakit nagbibigay kayo sa simbahan o sa nangangailangan? Di ba may sakripisyong kaakibat yan? Yes or no? Ang tanong, bakit? Dahil ba meron kayong kahilingan na gustong matupad? Don't get me wrong, hindi masamang humiling sa Diyos. Pero ang masama, yung hindi ka napagbigyan sa hiling mo, yung sakripisyong ginawa mo, isinumbat mo sa Kanya. Lord, nagsimba ako Lord, nagpakabait ako Lord, gumawa ako ng mabuti Ito lang naman yung gusto ko, hindi mo pa ibinigay. See, we are like the disciples. We follow Jesus, not because we want to show our love for Him, but because we want something else. Kaya magandang tingnan ang ating mga puso. Tayo ba ay namumuhunan sa pagpapakasakit para may maisumbat tayo sa Diyos? O tayo ay umayakap sa pagpapakasakit para maranasan ang pagmamahal ng Diyos at matutunan natin kung paano siya magmahal? How about your sacrifices for your family? My dear parents, why do you sacrifice for your children? Bakit kayo nagpapakahirap para mapagtapos ng pag-aaral ang inyong mga anak? Sana, hindi yan para may maisumbat kayo sa kanila balang araw. O anak, pinag-aral kita, nagsakripisyo ako para sa iyo, para mapagtapos ka. Kaya pag may trabaho ka na ako naman ang sustentuhan mo, i-abroad mo ako.
Hindi ka nagsasakripisyo at nagtatrabaho para maibigay ang pangangailangan ng pamilya para magkaroon ng return of investment. Hindi. Nagsasakripisyo ka kasi mahal mo ang iyong mga anak. Period. Kung ibalik man nila sa iyo ang kabutihang ginawa mo, kung sa pamamagitan ng kanilang pag-a-abroad, pagdadala sa iyo sa abroad, o pagbibigay sa iyo ng sustento kapag matanda ka na, ay sa pamamagitan nun ay pinapahayag nilang pasasalamat at pagmamahal sa inyo, salamat, bonus na lang yon. Pero kung hindi ibigay, tandaan mo, nakikita ng Diyos ang mga sakripisyong ginawa mo. At siya ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen ba yon? Kaya wag nating tinitingnang investment ang ating mga anak. Kaya natin ginagawa ang lahat ng sakripisyo para sa kanila, para makatapos sila at magkaroon ng magandang kinabukasan. Yan ay dahil mahal natin sila. Sana yun lang ang dahilan at wala ng hidden agenda. Amen ba yon? Mga anak, taas ang kamay ng mga nag-aaral pa dito. Taas ang kamay ng mga nag-aaral pa. Very good. Bakit kayo nagsasakripisyo at nag-aaral ng mabuti? Bakit? Hindi para may maisumbat kayo sa magulang ninyo, mataas po ang grade ko, iPhone ko. Mataas po ang grade ko, asa na po ang reward ko? Mga anak, makinig kayo ha. Nagsasakripisyo kayo na makatapos sa pag-aaral kahit mahirap dahil para din yan sa kinabukasan ninyo at higit sa lahat, natutuwa ang mga magulang ninyo sapagkat sa pamamagitan ng pagsusumikap ninyo at pagsasakripisyo ninyong mag-aral ng mabuti, kahit papaano na ibabalik nyo sa kanila ang pagmamahal na una nilang ibinigay sa inyo sa pagpapaaral sa inyo. Amen? My dear children, the very least that you could do is to honor the love of your parents by studying hard, by sacrificing your time and your energy, so that you may learn, and by learning, you give justice to the efforts of your parents. Do I hear an amen? Sa mga anak na nagtatrabaho na, taas ang kamay. Mga anak na nagtatrabaho na, taas ang kamay. Kung buhay pa ang magulang ninyo, wag naman kayong madamot. Ang sakripisyong ginagawa ninyo ay hindi lang para i-enjoy ninyo. Ang sakripisyong ginagawa natin bilang tao ay walang kahulugan kung hindi ito nakaugat sa pagmamahal. Ang tanong, kung ang pera mo at ang kinikita mo ay nauubos lang sa self-love, hanggang kailan ka magiging masaya? Tapos kapag nawala ang magulang mo, iiyak-iyak ka. Kasi hindi mo na ipakita yung pagmamahal mo na nung nabubuhay sila, dapat pinagkagastusan mo na. Sa mga anak na may trabaho dito, ilang taong nagsakripisyo ang magulang ninyo, hindi sila humihingi ng kapalit, pero mahiya naman kayo kung nakikigamit kayo ng Meralco dahil hindi libre ang kuryente at tubig ngayon. Tama o mali? Mas malakas pa nga kayong kumain sa bumibili ng pagkain, ayaw niyong mag-ambag. Bato-bato sa langit ang tamaan, aray na lang kayo. Pero nais kong ipaalala sa inyo na ang sakripisyo ay hindi kailanman para sa sarili lang. Ang sakripisyo ay walang kahulugan. Ang sakripisyo ay hindi nagdudulot ng tunay na kaligayahan kung ito ay para lamang sa sariling kapakanan. Ang sakripisyo ay mas nagkakaroon ng kabuluhan at nagdudulot ng kasiyahan kapag ito'y inaalay sa Panginoon at may pinag-aalayang kapwa-tao. Amen ba yon? Kaya sana wag tayong maging kagaya ng mga alagad na ang iniisip lamang ay ang gantimpala pagkatapos ng pagdurusa. Because for all you know, even during the moment of suffering, there is grace. There is already a reward.
Kapag nagmamahal ka kahit nasasaktan ka, tandaan mo, mayroon pa ring biyaya dyan. Sabi nga nung isang kabataan sa akin, lumapit, iyak ng iyak, Father, mahal na mahal ko siya. Ibinigay ko po ang lahat. Ginastos ko po ang lahat, Father. Pero wala man lang po ako nakuhang kapalit. Hindi man lang po nasuklian ang aking pagmamahal. Sabi ko sa kanya, nung mga panahon bang ginagawa mo yung mga sakripisyong yon, nung ikaw ang gumagawa ng mga projects niya, nung ginagastosan mo siya, hindi ka ba masaya? Father, alam mo ba, yun na nga makita ko lang yung ngiti sa kanyang mga labi, nakakalimutan ko na kung magkano ang nagastos ko. May kapalit na, naging masaya ka. Alam nyo kung minsan, may binibigay naman ng Diyos na kapalit sa ating mga sakripisyo, pero hindi lang natin napapahalagahan, hindi lang natin nahahalata, dahil ang hinahanap pa rin natin ay kung ano yung gusto natin, kung ano yung hinihiling natin, at hindi kung ano yung ibinibigay niya. Kaya paalala sa atin ngayon ng Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, maging tulad nawa tayo ng mga bata, higher acceptance, lower expectations. H-A-L-E or hail. Pakiulit nga po, higher acceptance, lower expectations. Ang buhay natin ay batbat ng maraming realidad na masakit. Tanggapin natin ito kahit mahirap. At sana wag tayong mag-expect ng masyado mula sa mga ito. Dahil kung minsan, yung bunga ng ating pagsasakripisyo ay hindi tulad ng inaasahan natin. Ang pagdating ng biyaya pagkatapos ng paghihirap ay hindi dun sa panahong gusto natin. Pero darating ang panahon, darating ang pagkakataon na ibibigay ng Diyos yon para sa atin. Basta ang importante ngayon, yakapin mo lang ang kanyang krus, sundan mo ang Panginoon. Hindi dahil may gusto kang mangyari o may gusto kang kapalit, kundi bilang tanda ng iyong pagmamahal sa Kanya at upang matuto ka kung paanong magmahal kagaya niya. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.